Good morning mga paps. Today is weekend Saturday, October 11 dito sa Vancouver. Dahil Thanksgiving weekend ngayon, sa Monday talaga ang Thanksgiving. Punta tayo nakaschedule tayo mag-donate ulit ng dugo. So punta tayo sa Canadian Blood Services and let's go! So dito kami sa harap ngayon ng aming building, condo. At yung bus stop, very convenient kasi ito lang sa harapan ko. Ayan, asa na? Ayan yung poste. So parating na yung bus going to Guildford, papunta dun sa Blood Services. Malapit lang yung Canadian Blood Services. Only 10 minutes siguro. So iba siguro. Tapos lalakad ng mga 8 minutes. Pababa na kami ng bus, dito na kami. Nagdalawang sakay kami kasi natsyempohan namin yung kasunod na bus. Parang hindi na kami maglakad ng 9 minutes. So, lapit na tayo. Ito. So, Monday is Thanksgiving Day. And medyo makulan ngayon. Hopefully sa Monday maaraw. At long weekend dito sa Canada. Kaya to give back, nataon din na nakaschedule na tayo ng donation dito sa Canada, blood donation. So Thanksgiving na rin natin sa Canada. Walking around in circles with the dead. We were never good with talking, left our lives unsaid. I miss you, I miss you. So, nandito na tayo sa Canadian Blood Services. Medyo napaaga tayo. And before ka dapat mag-donate, dapat umiinom ka ng maraming tubig, saka make sure na kumain ka at bawal ang coffee. Okay, sige. Punta tayo sa labas. Nag-washroom muna ako. So may questionnaire tayong sinagutan. And meron na siyang QR code. Mag-check in na lang tayo. So, kinukuha na tayo ng dugo. And usually, before ka mag-donate ng dugo, you need some preparation. Kumain ka ng meal, breakfast, lunch, or kung ano oras ka mag-donate. And inom ka ng maraming water. Kasi ang pakiramdam, habang nag-donate ka ng dugo is makakaramdam ka ng uhaw, makakaramdam ka ng gutom. Kaya usually may pinaprovide silang drinks. Like ito, potato chips and water or juice. At makakuha na anong pagkain like biscuit or snacks. So ayun yung dugo na kinukuha sa akin. So
pupunuin yan. Most likely, mga around half liter, 500 milliliters, I think, yung kinukuha kapag nagdo-donate ka ng dugo. At saka, before naman sila mag-donate, or before kanila i-allow mag-donate, check nila yung dugo mo. If you have a good number of hemoglobin, yun, they will check before you donate. Already wanna love you, who gets you? Hey, I can already tell that you do get me too, and maybe we're the only ones. Maybe we're the only ones. So, tapos na tayo mag-donate ng dugo. Ayan, no? And usually, you need to wait for 15 minutes dito sa area. Just to make sure na wala ka nararamdaman, hindi ka nahihilo. So, hintay tayo sandali. And you can have some snacks. Yun. Provided ang snacks dito. So, yun guys, tapos na tayong mag-donate ng dugo. At ngayon, kakain muna kami. At nagutom na ang McDonald's. Kakain na muna kami. Kasi pag nagdo-donate ka talaga ng dugo, magugutom ka eh. May snacks naman, marami namang snacks doon. Eh, kaya lang, depende sa gutom mo. Diba? So, yun lang for today's video. Please subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook. Bye!